Nagising si Lucas mula sa sinag ng araw na tumatama sa mukha niya. Napabalikwas siya ng bangon. Maliwanag na sa labas at dama na niyang init. Mukhang tinanghali siya ng gising. Alexa? Agad niyang hinanap ang babaeng nakasama niya sa buong gabi. Oh, Lucas, you're late. Mukhang napasarap ang tulog niyo kagabi ah. Si Alexa, tulog pa? Bati sa kanya ni Vincent paglabas niya ng kwarto. Nag-aalusal na ang kaibigan at mukhang ready na sa second day planning. Pero nasaan si Alexa? Hindi pa ba bumababa? Wala na siya pagising ko. Kanina pa ba kayo dito? Kinakabahang tanong niya. Oo, kanina pa kami. Wala siya sa room niyo? Oh my God, kung gano'n nasaan si Alexa? Wika ni Diego na medyo hysterical na. Calm down, baka namamasyal lang. Namamasyal? Vincent, we've been here for almost an hour. Pero walang Alexa. Lucas, may nangyari na naman ba sa inyo? Nag-away ba kayo ulit? Wala, believe me. Okay pa kami bago matulog. Sa CR, wala ba doon? Baka naliligo tapos nakatulog uli. Si Misty na pinipilit pakalmahin ang lahat. I took a shower before I go down. She's not there. Kainis, what happened to her? Diego, the truth is, may nangyari sa amin. Mag-asawa kami kaya wala namang masama doon. Hindi naman nakakagulat yun. Expected na namin yun, Lucas. Pero kailangan mahanap natin si Alexa. Magkanya-kanya tayo. Huwag niyong ipa-announce na nawawala siya. Nakakahiya sa ibang guest. Sa halip na lumabas, minabuti ni Lucas na bumalik sa kwarto. Tinignan niya ang closet. Okay pa ang mga damit ni Alexa. Naroon din ang mga maleta. Sa kaya siya nagpunta? Nalilito na tanong sa sarili. Isang maliit na nakatuping papel ang tumawag ng pansin niya habang nililigpit ang higaan na naging saksi sa kanila ni Alexa. Isa itong sulat na galing sa asawa. I'm sorry, Lucas, but we're over. Aalis na ako. Please, pabayaan niyo muna ako. Don't wait for me. I'm setting you free. Palayain na natin ang isa't isa. Nilamukos ni Lucas ang papel. It was a short letter and a sudden notice of goodbye. Bakit ba lagi na lang siyang tinatakbuhan ni Alexa? Dahan-dahan siyang umupo, tila nanghihina. Dahil sa maikling sulat na yun, gumuho ang lahat ng pangarap niya para sa kanila ni Alexa. Hindi niya alam na magiging ganun kasakit ang darating na umaga. Kung alam niya lang, hindi na sana siya natulog pa. Masaya siya kagabi, masaya sila. Paulit-ulit nilang pinaramdam sa isa't isa ang pagmamahal nila, ngunit walang kasing sakit ang kapalit nun. What went wrong? Umasa siya. Akala niya okay na ang lahat. Umasa siya na kaya pa niyang buuin ang nasirang pagsasama nila ng asawa. Pero yun na pala ang huli nilang sandali. Wala na si Alexa. Tuluyan na siya nitong iniwan. Bumaba si Lucas muli na walang makitang emosyon sa mukha. Don't try to find her. She's gone. Malungkot niyang balita sa mga kaibigan. Lucas, anong nangyari? Nag-aalala na saad ni Vincent. It's over. Gusto na niya makalaya sa kasal namin. I'm sorry, but I have to fulfill her wish. Ano? Halos sabay-sabay na tanong ng mga kausap. I will sign the annulment. Ito yung gusto niya. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Magkahalong lungkot at panghihinayang ang mababanaag sa mukha ng binata ng sandaling yun. Lucas? Mahal ko ang kapatid mo, Vincent, but I'm sorry. Ibibigay ko ang hinihingi niya. Ayoko nang masaktan siya ng paulit-ulit ng dahil sa akin. Ayoko nang makita na nahihirapan siya at pinipilit niyang maging masaya para lang pagbigyan lahat ng tao sa paligid niya. Kung ang kalayaan niya ang makakapagpaligaya sa kanya kahit masakit ibibigay ko. Malungkot na saad ni Lucas. My God, Lucas, congratulations! At last you're in love. Pero yun na yun? Inilaban mo na siya ng lagay na yun? Ang bilis mo namang sumuko. Ang tagal kang inilaban ni Alexa. Pero bakit ikaw ang bilis mo mapagod? Emosyonal na si Diego ng sandaling yun. Ano bang gusto niyong gawin ko? Di niyo ba naiintindihan? Ayaw na niya sa akin. Ayaw na niya ako makasama. At yung nangyari sa amin kagabi, isang pamamaalam lang. Para sa kanya yun. At ngayon, ang linaw naman diba? Iniwan na niya ako. Halos ibato ng binata ang sulat sa harap nila. Read it. Yan ang katibayan na iniwan ako ni Alexa. Hindi niya natapos ang pagsasalita. Bumuhos na ang sama ng loob sa puso niya.
Umiyak siya sa harap ng mga kaibigan. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga ito sa kanya. Nasaktan siya. Masakit sa kanya ang ginawa ng kanyang asawa. Ginawa ko naman ang lahat ah. Ano pa bang kulang? Pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko. Araw-araw ako humihingi ng tawad sa kanya. Makailang beses ako humingi ng second chance, pero walang nangyari. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. I thought after last night, everything will be fine between us. Pero nasaan siya ngayon? Umalis siya para ituloy ang annulment. Ang hirap ng ganito. Mahirap yung ganito. Mahirap yung pinipilit ko pang sarili ko sa taong wala na akong halaga. Siguro nga tama siya eh. Mas mabuti pa na tapusin na namin ang lahat. Naiiyak na sad ni Lucas bago tinalikuran ng mga kaibigan. Alexa, isang hindi inaasahang bisita ang dumalo sa kanya. 3 araw na makalipas mula lang pag-alis niya sa lugar kung saan niya iniwan si Lucas. Hindi siya lumabas ng bansa. Lumipad lang siya sa Cagayan kung nasaan naroroon ang kaibigan niyang si Dane. Dito siya na malagi. Alam niyang maitatago siya ni Adi. How are you, Alexa? Ikaw? What are you doing here? Unwelcome greeting niya kay Travis. Adi, bakit sinabi mo sa akin kung nasaan ako? I thought that this is strictly our secret. Kahit family ko, hindi nila alam kung nasaan ako. I'm sorry, Alexa. I called him. He's the one that you need right now. I don't need him. All I want is to be alone. Alexa, what's wrong? Magkaibigan naman tayo. And no worries. Walang ibang nakakaalam na nandito ka. Your secrets are safe with me. Nakalimutan mo na ba? May pagtataka sa boses ni Travis. Safe? Really? Para saan ang pag-iingat mo ng mga lihim natin? Kaya ba sinadya mo na mapalapit sa pamilya ko? Para gamitin mo ako laban kay Lucas? Kilala na kita. Travis del Socorro. Bigla niyang nasabi. Alam na niya ang lihim nito. Gulat ang rumihistro sa mukha ng abogado, maging kay Adi na isang private detective, ay unknown ang pagiging Sandoval niya. Adi, meet my brother-in-law. Yes, kapatid siya ni Lucas sa ama. And he's also here, para paglaruan ako. Di ba, Travis? It's not what you think, Alexa. Wala sa plano ko na paglaruan ka. Mag-usap tayo, please. Pakinggan mo muna ako. Sana noon ka pa nagpakilala, baka sakaling paniwalaan pa kita. You're too late, Travis. Ang tagal na natin magkaibigan. Ang tagal mo na kami niloloko ng pamilya ko. Hanggang kailan ka dapat magtatago? Kailan mo sasabihin sa amin ang totoo mong pagkatao? Kapag napabagsak mo na si Lucas at tapos mo na ako paglaruan? Isa ba ako sa mga ipanlalaban mo sa asawa ko? Look, Alexa. I'm sorry kung hindi ko nasabi agad. Pero maniwala ka naman. Maniwala ka naman sana na hindi kita ginagamit laban sa kanya. Eh ano? Bakit ka biglang dumating sa buhay namin? Dahil mahal kita, Alexa, matagal na. Siya naman ang natigilan sa sinabi ni Travis. Alam niyang may gusto sa kanya ang binata, pero binabaliwala niya lang ito sa loob ng mahabang panahon. Matagal na niyang kilala si Travis. College pa lang siya, nakikita na niya ito dahil best friend nito ni Adi. Hanggang sa maging kaibigan din ito ng kuya niya at naging family lawyer nila nang makapasa sa bar exam. Alam mo bang matagal kitang hinintay, Alexa? Pinilit kong layuan ka dahil ayoko masaktan ka sa mga gagawin ko kay Lucas. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit sa iyo. Oo, galit ako sa mga Sandoval. But I am here to protect you. Seryoso na saad ng binata. Pare, you must be out of your mind. Alam mo may asawa na si Alexa. Nagsalita na si Adi habang tahimik lang si Alexa. Hindi niya inaasahan na magtatapat ito bigla ng damdamin sa kanya. Pinanonood lang kita habang kinakasal kayo ni Lucas. At hindi na ako nagulat na darating yung time na to na makikipaghiwalay ka sa kanya. He's selfish. Wala siyang konsiderasyon. I wanted to protect you, kaya gusto kong ilayo ka sa kanya. And what makes you think na kapag naghiwalay kami ni Lucas ay sasama ako sa'yo? Alexa, look, mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Itutuloy ko ang annulment namin dahil ito ang tama. Mahal ko si Lucas, Travis, pero kailangan ko itong gawin.
At kahit anong gawin mo, you're nothing compared to him. Ang kapal ng mukha mo, alam mo ba yun? Sino ka para kunin ang kumpanya na matagal nang pinaghirapan na 3 pamilya? Wala siyang kasalanan sa'yo. Ikaw tong nagtago. And by the way, beginning today, I am terminating your services as my lawyer. Galit na saad ng dalaga. Alexa, baka naman pwede niyo itong pag-usapan ni Travis. I called him to help you. Hindi para mag-away. Isa ka pa. Iwan niyo muna ako. Gusto ko na mapag-isa. Seryoso ang naging tingin sa kanya ni Travis. Mukhang nainsulto ito sa mga sinabi niya. Mapait ito nagsalita. Ganun ba? Akala ko iba ka sa kanila, Alexa. Isa ka rin palang matapobre gaya ng mga Sandoval. Mapagmataas. Tignan natin kung hanggang saan ang asawa mo. Panuurin mo kung paano siya bumagsak. At pag nangyari yun, isa lang ang hihingin kong kapalit sa kanya. Ikaw! Nakakuyom ang mga kamao nito, tanda ng pinipigilang galit. Ang kaninang maamong tupa ay tila naging mabangis na panganib sa harapan ni Alexa. Walang duda, nasaktan niya ng gusto si Travis. Mas lalo ito nagkaroon ng dahilan para makipagtunggali sa asawa niya. Lucas, nakapasok na si Travis sa corporation. Ilang stockholders na ang nagbenta sa kanya ng shares. Ano? Attorney, paano nangyari yon? I'm one of the stockholders here. Kami nila Vincent at Diego. We have a primitive rights over him to buy those shares. Bakit hindi dumaan sa amin ng bentahan? Dumaan sa inyo actually. It was offered to you a year ago. But you declined the offer. Ibinibigay sa iba which unfortunately is your brother. Do something, attorney. Make a recourse. Hindi pwede na magkasama kami sa isang kumpanya. Kaya lang, tapos na ang bentahan, Lucas. Wala na tayong habol. And another bad news. He's now holding a 20% share in Sandoval Company. Aside from the shares ng lolo mo na hinahabol din niya. Kapag nangyari ang hatian niyo ng mana, he will become the majority shareholder. Malinis siya magtrabaho. He acquired all the stocks in good faith. May mga hawak din siyang papers as proof na isa siyang Sandoval, including DNA result. What? Ano ba talagang gusto ng lalaking niyo sa pamilya namin? Galit na wika ng binata. Lucas! Ma'am, kanina pa kayo dyan? Nagulat siya sa pagdating ng parents niya. Mukhang narinig ng mga ito ang usapan nila ng abogado. Alam na namin ang lahat, Lucas. Sinabi na sa amin ni Vincent. And we want you to know that we're willing to give him some of the properties na naiwan sa amin ng lolo mo, including your shares in Sandoval Company. No, Daddy. Hindi pwede. Parang yun na rin ibinigay sa kanya ang buong kumpanya. Nalungkot siya. Nagalit sa desisyon na kinikilala niyang ama. Paano niyo magagawang ipaubaya sa lalaking yung ang lahat ng pinaghirapan ng lolo ko? Ng daddy ko? Ganun lang kadali sa inyong lahat? Ako, iniisip niyo ba ako? Hindi lang mana ang pinag-uusapan dito. Hindi lang pera. My rights, Daddy. Ako lang ang tagapagmana ng mga Sandoval. Nilapitan siya ng ina at mahigpit na niyakap. Sa mga ganitong pagkakataon, he really need his mother. Wala siyang pakialam kahit magmukha siyang mama's boy sa harapan ng ibang tao. Iniwan siya ng babaeng mahal niya. At ngayon, nanganganib pa na mapunta sa stepbrother niya ang kalahati ng kaniyang mana. Kasama ang kumpanya na naiwan ng lolo niya. Ilang saglit pa bumitaw ito sa kanya. Nakangiti itong humarap at nagsalita ng mahinahon, buong ingat. Anak, nang mawala ang daddy mo, binigay na sa atin ng lolo mo ang lahat ng yaman niya. We'll live in luxury. Sobra-sobra pa. Nabuhay tayo ng masaya. May maayos naman tayong pamilya. Kahit kailan, hindi naman tayo nahirapan, di ba? Hindi tayo nagkulang. Kapag may problema, lagi tayo may matatakbuhan. Lagi tayo may kaagapay. Napakaraming kumupkop at nagmahal sa atin. Mami, naguguluhan si Lucas. Hindi niya lubos na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ina. I must admit, nasaktan ako nang malaman na may anak ang daddy mo sa iba.
But, I've realized na nangyari ang lahat bago pa kami maging mag-boyfriend. Tapos na yun. Isang bahagi na lang siya ng nakaraan. Anak, alam kong mahirap para sa'yo na tanggapin yun. Pero Lucas, walang kinilalang pamilya si Travis, kundi ang mami niya lang. Hindi siya totoong minahal ng mga Del Socorro. Hindi siya nakaranas ng totoong pagmamahal. Gusto niya tayong saktan. Gusto niya tayong paghigantihan. Pero naaawa ko sa kanya. Lahat ng yun ginagawa niya dahil may gusto siyang patunayan sa sarili niya. He's been an orphan for 27 years. Kahit nasa pangangalaga siya ng mga Del Socorro. Can you imagine kung anong hirap ang naging buhay niya sa pamilyang yun? Kaya naisip namin ng Daddy Willie mo na ibigay sa kanya ang hinihingi niya. Baka ito ang kailangan niya ngayon para matagpuan ang sarili niya. At kahit baliktarin man natin ang mundo, hindi naman natin may tatanggi na anak siya ni Ricardo. Kaya kapatid mo pa rin siya, Lucas. I'm sorry, Ma. If that's your decision, igagalang ko yun. But please, also respect my decision. Hindi ko ibibigay sa kanya ang mga minana ko sa mga Sandoval. Lucas, please, pakiusap. Kami na ng mami mo nakikiusap sa'yo. I want Dad. Hindi ko hahayaan na ang anak ni Daddy sa iba ang makikihati sa mana ko. He didn't do anything for this company. At heto siya ngayon na magpapakilalang Sandoval para agawin sa akin ang lahat. I won't give up the fight. Hindi ko siya pwedeng kilalanin bilang kapatid ko. Seryoso na saad ni Lucas. Napailing naman na nagkatinginan ang mami at ang kinilala niyang ama. Paano kaya matatanggap ni Lucas bilang kapatid si Travis? At may pag-asa pa kaya silang magkaayos ng kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.